Ako si Rose, 43 anyos, may 12 anak. Ang kasama ko na anak ay 7 lang. Ang trabaho ng asawa ko ay mineral water, nagdi-deliver po. Yung 3 ko pong anak ay nandun sa mga tiyahin niya para matustusan kanilang pag-aaral. Yung bunso ko naman po ay nandun sa kanyang kuya na may asawa na po. Ate Rose, magkano po yung kinikita ng asawa niyo sa pag-deliver ng tubig? 250 po. 250. Araw-araw po. Opo. Ilan taon na po pala yung asawa niya, ate? Magpo-40, bali 48 siya ngayon. 42. Kayo po, Ate Rose, ano po yung kabuhayan po niyo? Minsan pag may pasok at pag alam kong may pasok, binigyan ako ng 250 ng asawa ko. Bago namin yun, pupuhunan ko muna sa maga. Lutuan ko ng lugaw dyan sa harapan na may sopas. Para kahit pa paano, libre na yung almusal namin. May baon pa yung mga anak ko. Ate Rose, yung mga anak po natin na 7, nakakapag-aral po silang lahat? Nakakapag-aral pero yung totally nakakapasok, minsan hindi. Minsan hindi po. Oo. Dahil syempre sa kapos sa pambaon, pamasa. Sa bagay hindi naman po talaga nilalakad na lang po nila yung school. Kaya lang minsan talaga yung baon po. Anong grade na po yung panganay po ninyo na nakasama ninyo? Grade 8 po. So, yun po, araw-araw naman po ba siya nakakapasok? Minsan hindi dahil may mga project siya na hindi na gagawa, kagaya mga print, yung dito, yung print, minsan syempre po walang pa-print, nahiya siyang walang submit, ganun. Ate Rose, sa isang araw po, ilang beses po kumain yung mga bata? Maswerte na po yung 2 sa isang araw. Isang po katama na yung lugaw sa maghapon kung may Lugaw. Oo, ito yung nahirapan akong nagkasakit dahil yung sakit, nagkakasakit sila lagnat, pero yung sa kanya yung nahirapan ako dahil madaling araw yun, tapos umuulan pa noon nung kinumbulsyon siya dahil tumirik yung mata niya. Halos nilusob ko siya, tinakloban ko na lang siya. Hindi ko alam na kung saan ako pupunta dahil nung time na yun, wala rin yung asawa ko, may sumamang nagkarpintero na nag-sideline dahil wala pa siyang trabaho noon. Nung tinakbo ko to, buti na lang may sa amin sa tricycle, inatid kami sa General Hospital, kaya lang hindi kami inadmit, binigyan lang kami ng pang-unang lunas, pina-repair kami dito sa Philippine Children Hospital. Pasalamat naman kami, tinanggap kami ng Philippine Children Hospital, dating lungsod. Tapos, nung in-interview ako, binigyan ako ng 75% plus yata na parang discount nila sa mga na-interview nila. Kaya nung nabayaran ko na, kaya lang halos 1 linggo kami mahigit. Kaya nung kinuha namin yung kung magkano na sa billing yung babayaran ko, umabot ng 7,000. Hindi ko alam kung saan kami kukuha nun dahil sapat-sapat nga lang pangkain yung namin, kinikita na. Okay lang po ba na silipin natin yung bahay ko niya? Oo, sige. Halika, panik kayo. Sige po, salamat po. Samahan niyo kami sa munting bahay nila, Ate Rose. Medyo
Madilim na, tapos mapapansin nyo wala silang pinto. Open na lang siya. This is a temporary shelter for this family. Bali ate, nangungupahan po ba kayo dito? Hindi, kasi ito nga yung napundar ng biyanan ko, nung kalakasan niya. Kaya lang, na problema rin kami dahil baka ibenta niya na rin nga ito dahil wala naman silang pinagkukunan na. Dahil yung dalawang anak niya, binatawa ng mga trabaho. Siya naman, kailangan niya rin masuportahan yung panggamot niya dahil baldado na siya. Kapag nabenta po ito, meron na po ba kayong mapupuntahan? Wala pa po, kaya lang hindi. Pag nandyan na, saka na lang namin isipin siguro. Hindi mo na namin problemahin. Dahil napansin ko po, dito na po lahat natutulog ng mga bata. Opo, tabi-tabi na lang po kami. Minsan kami yung nandito, sila yung nandito. Kaming mag-asawa nandito. Paano po pag... Ayan na pala, dumating na yung asawa ko. Ganda nga po po, kuya. Ganda nga pala. Bali, galing po kayo sa pag-deliver? Nag-extra ako ron. Tubig. Ay, Nicole. Napansin ko medyo madami kang sugat. Saan mo yan nakukuha? Sa lamok po. Sa lamok. Ano ba nangyari pag nakagat ka ng lamok? Nangangati po. Nangangati. Kuya Rolly, kamusta naman po pagkakaroon ng dosing anak? Okay naman po. Masaya sana. Nga lang yung tatlong anak, nasa kamag-anak. Bali, doon ko muna para makapag-aral. So, gusto niyo po lahat sila makapag-aral? Sana nga po. Kasi yung sweldo ko lang kasi maliit lang, 250. Pa extra lang. Ako kasi wala natapos. Gusto ko yung mga anak ko makapagtapos para gumanda rin ang buhay nila. Ito, bigay ng kapitbahay namin. Dahil pag may mga extra pagkain ng mga kapitbahay namin, inaakitan kami rito. Binibigyan kami. Ito, pagsasalusaluhan namin. Ate Rose, ano po pala yung kakainan nila? Ginatan. Ginatan. This small cup of food will be now sharing by 7 kids. Bali, ito yung bahay nila Ate Rose. Medyo maayos naman siya. Maswerte pa sila. Meron silang nasisilungan. Nga lang, wala talagang kuryente. Napakahirap. So, nakita niyo naman kanina. Mahirap pagkandila lang. Ito yung restroom or yung paliguran nila. Sabi ni Ate Rose kanina, yung tubig nila, nakikiigib lang sila sa baba. Itong tinutulugan namin, bigay nung may-ari nung sa mineral water. Bali sa kotse niya itong mga sapin na to, at saka yung foam, binigay na lang sa amin para may tulugan kami, saka yung foam na yun. Dahil minsan pumunta rito, nakita niya nakakarton lang kami. Kaya nung yung mga pinaglumaan, yung mga scrap-scrap niyang foam, binigay na lang din sa amin, saka doon sa pinangkotse niya. Ate Rose, Kuya Rolly, kaya po pala kami nandito para ipaabot yung tulong na galing kay Kuya Mark at Ate Rhea. Sila po yung mga kapwa Pilipino natin na nakabase sa Amerika. Gusto po nilang makatulong sa mga kapwa Pinoy na naghihikaw sa buhay sa Pilipinas pero nagsisikap pa rin po
na maitaguyod ang pamilya nila. Ito po yung tulong na gusto nila ipapot sa inyo. Sir Mike, Sir Rhea, marami pong salamat sa tulong nyo. Malaki na pong bagay sa amin to. Makapagtinda po ako ng tuloy-tuloy dahil po sa binigay nyong pinansyal. Maraming salamat po. Sir Mark, sa Ma'am Rhea, salamat po sa binigay niyong tulong para sa aming mag-asawa. Meron pa po kaming ipaparating na groceries para po sa pang-araw-araw. So, samahan niyo po kami, kunin po natin. Ito yung tricycle na hiram ni Kuya Rolly at ni Ate Rose. Dito natin ilalagay mamaya yung mga grocery items na iuwi sa bahay nila. Saya po ba kayo, Kuya Rolly, Ate Rose? Masaya, masaya. Samahan niyo po kami mamili ng mga items para po sa inyo. Matatapos na ang gabi, pero nandito kami ngayon, kakapamili lang ng mga napili ni Ate Rose para sa puhunan niya or pangsimula ng kanyang munting negosyo. Sir Mark, Ma'am Rhea, maraming salamat po sa malaking tulong na ibinigay nyo. Nakasama pa po ang may cash at saka dito po sa pinamili naming grocery. Malaking bagay na po to na pang gusto sa aking mga anak pang araw-araw. Salamat po. Ngayon, uuwi na sila Kuya Rolly at Ate Rose. Daladala yung kanilang mga napamili. At may pasalubong pa sila sa mga bata. Panigurado, para bukas, meron silang gagamitin pang almusal. Higit sa lahat, magagamit nila sa araw-araw na pamumuhay. Ingat po kayo, Kuya Rolly. Maraming salamat po. Mark, Sa kay Sir Mark at saka kay Ma'am Rhea po. Masaya po ba kayo, Ate Rose at Kuya Rolly? Masaya po. Kayong mga bata? Opo. Kung makikita nyo yung ngiti sa mga mata nila, medyo madilim nga lang. Pero sa nakikita ko, sobrang saya nila. Ingat po kayo, Kuya Rolly. Maraming salamat po. Mark, Sa kay Sir Mark at saka kay Ma'am Rhea po.